Yun, isang magandang hapon na lang po mga ka-hybrid. At nandito po naman po ako sa aming area. Ito po yung aming tanim na super hybrid rice na SL39 ng SL Agritech. Ito po yung galing po sa DA. So kumustahin ko lang po kayo dito po sa aming tanim. Ito na po yung aming huling tanim, SL39. Update ko lang po kayo. Ito po ay day 86 na. Yan, sobrang napakalakas po ng hangin ngayon. At for now ay talagang napakatibay po sa hangin itong SL39, di ba? Kung halimbawa the wet season yan, tingnan mo, talagang napakalakas ng hangin, wala pang kadapa-tapa. Yan. Alamin natin yung kanyang lahay. Ito po ay ripening stage na mga ka-hybrid. Pakita ko lang po sa inyo yung aming yung naging butil ng aming SL39. So ito po yung mga ka-hybrid to. Ayan mga ka-hybrid, ito yung ginamitan namin ng fish amino acid 4 times lamang mga ka-hybrid, di ba? Ito na yung improvement. Isang uhay lang yan mga ka-hybrid, tingnan mo, isang uhay lang yan. Ayan, tingnan mo naman kung gaano kakapal ang aming tanim na super hybrid rice SL39. Ripening stage na, day 86 na mga ka-hybrid. Early maturing. Ayan na po siya mga ka-hybrid. Isang magandang araw na po mga ka-hybrid. Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid ay update ko po kayo dito po sa aming tanim na super hybrid rice SL39. Day 86 na po ito mga ka-hybrid. As you can see, talagang mapipintog na po ang kanyang mga inuhay, mga butil, bulak batok. Ayan po mga ka-hybrid. Ito na po yung galing po sa DA. So medyo sad pa rin kami ngayon at mababa pa rin po ang presyo ngayon mga ka-hybrid. So tingnan natin po ang kanyang mga inuhay. Ito po ang aming tanim at marami tayong nakita mga stem borer, no? Mga ka-hybrid, mga uban-uban. Yan po mga ka-hybrid. So pero sa susunod na cropping, wet season ay nalaman namin na alam na namin yung technique para mapuksa itong stem borer na yan mga ka-hybrid, para dagdag ito po ay sa ani natin mga ka-hybrid. So yan po resulta yan sa likuran ko. At napakalakas po ng hangin ngayon, parang wet season na wet season mga ka-hybrid, pero hindi siya natutumba, matibay talaga to sa hangin mga ka-hybrid. Kung kayo po ay magtatanim ng SL39 ay pakisama po ito sa listahan itong darating na wet season yan mga ka-hybrid. Ayan po, napakalakas ng hangin yan mga ka-hybrid, Ayan. Kung kayo po ay natatakot magtanim, hindi naman natin alam yung panahon ng bagyo, no mga ka-hybrid. Kung talagang tatapat sa atin yung bagyo, halimbawa ito napakalakas ng hangin, talagang dadapat. Pero at least nagsugal tayo, at least pagka kahit na nagsugal tayo ay hindi tayo tinamaan ng bagyo, ayun, maswerte pa rin mga ka-hybrid. So ngayon I suggest na ito yung tanim nyo mga ka-hybrid. So maaring ito pa rin yung aming itanim itong darating na wet season. Yan po SL39, jackpot 122. Yan po mga ka-hybrid. At i-update ko na naman po kayo sa yung aming itatanim nitong darating na wet season mga ka-hybrid. Pero ito yung kasama sa listahan namin, SL39 tsaka SL12. SL jackpot 102, yan po mga ka-hybrid. SL12 medyo alanganin, limited stock lamang po ang SL12 lang po. So alamin natin ngayon mga ka-hybrid itong aming itong tanim namin, yung mga inuhay, mga binutil ko, sa kumustahin po natin mga ka-hybrid. At saka yung hangin na rin, yung sitwasyon ng hangin na napakalakas. So makikita natin yung comparison, yung talagang wet season ngayon, mahangin, ito po yung ating makikita, yung crop standing ng mga ka-hybrid. So ito po ay kinamitan namin ng fish amino acid 4 times lamang po mga ka-hybrid. At the rest, kung alam niyo po yung mga protocol namin, manood na lamang po yung mga latest upload ko po dito po sa aming tanim na SL39 mula simula po mga ka-hybrid. So tara, let's go, tingnan natin yung kanyang mga inuhay mga ka-hybrid.
So yan, what's up mga ka-hybrid? Isang magandang araw na naman po. Magandang hapon. At malakas na hangin na naman po mga ka-hybrid. Ito po yung ating sumunggab ngayon. Pero dry season ngayon, no? Napakahangin po ng panahon dito ngayon. Ayan na po, diba? Napakalakas ng hangin. Talagang napakatibay sa hangin itong SL39. Ayan mga ka-hybrid, diba? Ayan po. Yan na mga ka-hybrid, talagang masasabi natin talagang yung iba ay talagang hindi sila tumama doon sa kanilang tanim na SL39. Tingnan nyo naman, yung kanyang mga binutil. Diba? So may mga ka-farmers tayo, mga ka-hybrid na nagtanim ng SL39. Hindi po sila tumama o saktuhan lang doon sa kanilang tanim. Ayan mga ka-hybrid, kung kayo po ay magbabalak po magtanim uli nito, gusto nyo kopyahin yung aming protocol, so pwede naman po, sundan nyo lang po yung aming naging protocol dito. Ayan mga ka-hybrid, ayan. So, gaano kaaba po ang SL39? Ayan. Grabe po. Yan po yung fish amino acid na sinasabi ko mula batok. Ayan. Ito po yun. Diba? Mula batok yan. Talagang bubusugin po ang kanyang butil pagdating po sa batok. Ayan diba? Diba? Ayan po yung mga ka-hybrid. Kung kayo po ay gumagamit ng fish amino acid, sa mga hindi pa rin nakakaalam anong performance ng fish amino acid, ayan mga ka-hybrid, ayan ang muscarito po sa aming tanim. Katulad nito, ayan ayan, diba? Isang uhay lang yan mga ka-hybrid, diba? Grabe ang hitik ngayon ng butil nitong aming tanim. So ripening stage na, malapit na po ito anihin, pero ang presyo mababa pa rin. Talaga naman, ano ba nangyari sa presyo? Pero napansin ko rito, malalaki ang butil. Tingin ko mabigat to. Tingin ko mabigat tong SL39. Ayan mga ka-hybrid, napakalakas ng hangin naman eh. Diba? Usap natin yung mga butil, butil tayo ngayon, ayan kung gaano kaganda nung aming tanim na SL39, ganda. Grabe yung SL39 to. Galing DA, pero ito dito medyo sariwa pa. Ayan ayan mga ka-hybrid, dito naman usapan ko lang sa baba. Ayan, gilid-gilid talagang hindi na makita yung mga daan. Ay, ayan mga ka-hybrid, the power of fish amino acid. Sa gilid nandito tayo sa daanan ng Aripit. Dito tayo sa daanan ng para makita nyo kung gaano kadami itong butil, itong SL39 namin mga ka-hybrid, diba? Tatlong tondos. Diba? Ganda. So maganda rin pala yung galing sa DA, no? Kaya lang
masasabi natin na napansin natin may mga stem borer, siguro dahil na rin siguro sa hindi namin natatimingan yung stem borer, yung uod na yon, dahilan kung bakit ay medyo may konting stem borer dito, no? Ayan. Depende rin siguro sa management, pag-aalaga, at sa inyong farmer din mga ka-hybrid. Kung kayo ay may kasama na kasukpon, katiwala, ay maaaring advisean nyo yung inyong farmer, no? Ayan, oh, tingnan nyo naman, oh. Oh. 10 na yan mga ka-hybrid, oh. Oh, kukuha tayo ng sample nyan. SL39. Grabe, ganda. 1 hectare po yan mga ka-hybrid, ha. So yan, napakalakas ng hangin, pero tingnan mo ang lumalaban talaga sa puno ay yung kanyang puno sa hangin. Talaga masasabi natin to talaga na rekomendado na ito sa wet season. Yan mga ka-hybrid, kung kayo po ay nagbabalak, jackpot 102, SL39, yan lang po mga masasabi ko mga ka-hybrid. Ang malakas sa hangin. Yan mga ka-hybrid, oh. So kung ano ko ng sample ito, nakuha ko ng 5. Tapos tingnan ko yung haba ng ano. So yun na po mga ka-hybrid, update naman po dito sa aming tanim na SL39 Super Hybrid Rice SL Agritech. Ayan po. At meron recommenda natin so darating na wet season, at ito po ay ginamitan namin ng fish amino acid, ripening stage, at day 86 na mga ka-hybrid. Ayan po mga ka-hybrid, at ang presyo natin mababa pa rin. Apo. Isang magandang araw na po mga ka-hybrid. Ingat po at God bless. Close up tayo dito. God bless mga ka-hybrid. SL39. Ang hangin, oh.